Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong, sinabi ni dating Pangulong Duterte na bakit buhay pa daw si Colonel Asierto. Tapos yung isa din namang sinabi niya, si Jimmy Guban ay, arestuhin, dalhin sa Cavite at ihulog. Bakit po gano'n ang, gusto ng ating pangulo, sa kanyang salita, patay na itong o mamatay itong dalawang taong ito, 'di ba? Oh. Sabi ni Annabel Channel, nagre-report si Asierto kay Digong, pero si Digong binaliktad niya. Inakusahan niya mga pulis na gumagawa ng trabaho nila, pinagtakpan niya anak, manugang at yung Chinese na Michael Yang, 'di ba? Yep, correct, dapat nga ipatawag yang mga yan, Faeldon, Asierto, Trillanes, Gordon, Las Cañas, Mato patawag ng Quadcom. Baka ho sa susunod na hearing, kasi sa interview rito kay Barbers, ang etong pakiramdam ko sa sagot niya sa interview niya nung nakaraan, mukhang yan ho ang mga susunod na mga surprise guest po nila, mga hawak nila na 'di ba? Tama lang naman ho kasi ngayon na mapagbigyan naman itong, um tawag diyan, etong ibang tao para ma-check, 'di ba? Hindi naman kasi uubra na tignan niyo ha, etong salita ni Asierto, very consistent si Asierto sa kanyang, sinasabi, 'di ba? Tapos etong si Las Cañas, consistent din sa kanyang sinasabi. Hindi sila nagpapalit ng kanilang statement. Oh, and then si Las Cañas, 'di ba? Mato-Bato, pare-pareho yung mga sinasabi nila, hindi nila binabago. Tanging ano lang po talaga, si Jimmy Guban lang ang nagbago ng kanyang statement, 'di ba? Nung binago niya yung kanyang statement at yun na nga rin yung naging sanhi ng kanyang pagkakakulong kasi inadmit niya, yung kanyang guilt, yung kanyang, ngayon sinasabi niya na hindi yan totoo. So nung kinuwento niya na, kokonekta na rito sa mga statements nitong mga taong ito, nagtutugma-tugma na. Oh. Kaya kailangan po talaga mapakinggan itong mga 'to, ma-cross-exam sila, 'di ba? Para para malaman talaga na kayo ba o ikaw ba nagsisinungaling. Paano mo nasabi na itong, kinukuwento rito ni Jimmy Guban, totoo na ngayon? Ba't yung nauna niyang pahayag, 'di ba, ikaw yung itinuturo. Oh, tapos si Guban din, tanungin din, bakit siya yung tinuturo mo na noon? Oh, 'di ba? Dapat gano'n, maging, malinaw. Nangyari nga nabali-baliktad na, kawawa naman itong si Asierto. Tapos eto kanina napulot ko 'tong video na 'to, nagulat ako bakit ganito ang sinasabi niya, hmm, ni Tatay Diggs. Ngayon, nagpapaalis pa ako ng tao. I'm trying my best. Huwag kayong maniwala nitong Ba't gano'n nga siya 'no, in the middle of something, he was talking about something, and then in the middle of it, biglang magbabago yung kanyang, sinasabi. Oh, magpaalis pa ako ng tao tapos biglang, "Wag kayong maniwala nitong." Yan ho talagang malaking puzzle sa'kin even before. Ang, depensa ko na nga lang diyan kasi matanda na, matanda na siya. Kaya pala si Bongo palaging nasa tabi niya yon at sinasabi sa kanya na kung ano yung sasabihin niya, kung anong topic. And then si Roque rin kamakailan 'di ba, sa kuwentutan nilang tatlo, nila Zoraida, sinasabi niya, "Mr. President ha, diretso banat na tayo." 'Di ba? Nasa tamang state of mind pa ba ang ating dating pangulo? 'Di ba, hindi kaya, epekto na ito ng pag-uulyanin yung, tinatawag na lucid interval, 'di ba? Kapagka gano'n wala na hong credibility-ng kausapin pagka ganyan. Oh, papakinggan niyo. alis pa ako ng tao. Hmm. I'm trying my best. Huwag kayong maniwala nitong lalo na ito si Asierto. Ito nga yung putang, tanungin ko kayang military pati pulis, bakit buhay pa yung putang inang yun? Bakit inutos mo bang papatay? Nagtatanong ako, ha, inutos mo bang ipapatay si Asierto? Well, ang sagot po diyan, sabi ni Asierto nga, kaya siya nagtatago ay
ipinapapatay siya ni Duterte sa mga kapwa niya pulis at sa mga militar sa AFP. Oh, 'di ba? Para ano, kasi nagkakabulgar-bulgaran, eh. Na itong akala natin na Holy Family, putragis na 'yan. Man, he was the guy na nag-import ng AK-47. AK-47, was there an investigation about the imported AK-47 dito kay ano, kay Asierto? I-Google ko nga. Asierto imported ano, AK-47. Binigay daw niya 'yan sa ano, eh, sa mm. Okey, 2019 meron. Eh, wala akong nabalitaan nito dati, eh. Asierto behind slay hindi iba pala 'to, eh. Okey, the president okey, okey. Pakita ko sa inyo 'to. Pero pakinggan niyo muna 'to, ha. Man, he was the guy na nag-import ng AK-47. 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. Pulis itong gagong to, ha? Okey. So ngayon, eto ho yung artikulo. Ganyan na nga lang. Asierto behind slay of Korean businessman. Okey, yan. Sabi rito, ano yan, March 27, 2019. President Rodrigo Roa Duterte okey, teka. Ganito na nga lang, hindi niyo nababasa, eh. Yan. And President Rodrigo Roa Duterte said Tuesday that dismissed police official Eduardo Asierto is behind the killing of a Korean businessman in Camp Crame. In his speech at the PDP Laban gathering in Coronadal City, Cotabato, Duterte said Asierto and another police official, Ismael Fajardo, were involved in a series of extortion and other illegal activities. Sabi niya, yung Koreano na pinapatay sa krame, yan si Asierto, pati si Fajardo, sabi niya. So okay, and then the president said Asierto is also behind the import and distribution of 1,000 pieces of AK-47 units to Communist New People's Army or NPA. Okay, he said Asierto was dismissed from PNP since August 14, 2016 dahil daw po sa pagbili ng AK-47. Tapos yun nga, dineliver niya sa mga NPA. Kaya sabi niya, Asierto was the guy na nag-import ng AK-47, 1,000 something something pieces. Tapos dineliver niya sa New People's Army. Yun ang sabi niya rin sa video. Okay, the chief executive came to defense of his former economic advisor, Michael Yang na naman. Michael Yang na naman. Pinoprotektahan pala si Michael Yang. Okay. After Asierto made allegations that Yang was involved in the illegal drug trade. Okay. So, nung maakusahan po, okay, ni Asierto na si Michael Yang, ang kanyang economic advisor, ay kasangkot dito sa pag-i-import ng shabu na galing Malaysia yan, eh. Sabi, binoto na ni Duterte siya, in-implicate na ni Duterte siya na sangkot dito sa pag-import ng 1,000 pieces ng AK-47. Yang's integrity, he said, was well vouched. Yan, was well vouched by high-ranking Chinese officials, including Foreign Minister Wang Yi. Duterte called on the public not to believe Asierto's accusations since he is infamous.
Huwag kayo maniwala dito, lalo na si Asierto, okey? Ano 'yun, sa NBI, andun sa watchlist nila si Michael Yang, pero sa hawak ni Digong na watchlist, wala si Michael. 'Ba, 'di may nag-brush off ng ano, ng, listahan na 'yan, 'di ba? Nilinis, pinagtatakpan nga. So, kitang-kita dito pa lang, maliwanag na rito. Again, ito hong PNA, government ano 'to mismo, ah, tawag dito, ano, Philippine News Agency, okey? Under ito ng, Presidential Communications Office, PCO, o dating PCOO. So, maliwanag sinasabi nila rito, ah, this is in defense of former economic advisor Michael Yang na inakusahan kasi ni Asierto na involved daw po rito sa pag-import ng 1,000 pieces na mga AK-47 na kung saan ay napunta po 'no, dineliver daw po diyan sa mga NPA. So dinidepensahan niya po si Michael Yang na inakusahan ni Asierto. Tapos ng tao. hmm, I'm trying my best. Huwag kayong maniwala nitong, lalo na ito si Asierto. Ito nga yung putang, tanungin ko kayang military pati police, bakit buhay pa yung putang inang yun? Man, he was the guy na nag-import ng AK-47. hmm. 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. Okay, bakit binabanggit niya rito yung New People's Army? I don't know kung na-tackle ito ni Claire. Ah, hindi ba nung panahon ni Duterte gamit na gamit ang illegal drugs? 'Di ba, yun yung, tapos yung mga NPA, gamit na gamit po yung mga salitang 'yan, oh. Kasi nga ang portrayal niya, ang kanyang administration is anti-communist. Pero galit siya sa mga komunistang Pilipino, pero kakampi niya ang komunistang China, inconsistent, 'di ba? Tapos, pinoprotektahan niya itong tao na 'to, 'di ba, si Michael Yang, ginamit na naman niya rito yoong NPA na binigyan ni Michael Yang ng AK-47. Eh, kung totoo naman po 'yan, eto kung totoo 'yan, bakit nung, maraming mga NPA na nagsisuko, hindi ko maalala kung may nag-surrender ng AK-47. After all, it is 1,000 pieces, 'di ba? Eh, ilan na lang yung mga ano, yung mga NPA natin. Ibig bang sabihin, yung mga binigyan ni Michael Yang ng, ni Asierto ng, AK-47, ang ginawa niya ano, 'pag may susuko, "Oh, susuko na ako, kailangan ko ng baril na isusuko, swap." Hindi naman siguro gano'n, 'di binaril yan ng mga kapwa NPA, 'di ba? So kung susuko yang mga yan na na-isyuhan ng AK-47, isuko nila AK-47 din, 'di ba? I am actually questioning if there was indeed an importation of the 1,000 pieces of AK-47. Yun ang kino-question ko naman ngayon dito. Meron ba talagang importation ng 1,000 pieces na mga AK-47? At ano ang pruweba ni Duterte doon na nabigay ni Asierto yan o dineliver ni Asierto yan sa mga NPA, 'di ba? Eh, naalala ko kasi nung panahon niya, eto palagi itong, inaakusa sa mga kumokontra kay Duterte. NPA ka ba? NPA ka siguro, 'di ba? O hindi ka naman halimbawa, cute ka, gwapo ka, hindi ka mukhang, naaarawan. Ang akusasyon sa'yo, NPA ka 'no, gano'n. Siguro supporter ka ng NPA, palaging gano'n, oh, 'di ba? Kapagka puyat ka, nagko-call center ka, nangingitim ganito mo, adik ka, 'di ba? Pero, hugin ko talaga 'yan. Was there a
an importation of 1,000 pieces of AK-47. Kasi ako nagulat, eh. Nagulat ako talaga nung, marinig ko nga sa video na 'to kagabi, na sinasabi ni ano ay kanina, na merong AK-47 na inimport itong si Asierto. Sabi ko, meron ba talaga? 'Di ba? Hmm. Sabi ko, hanggang ngayon si Bato, gamit na gamit yung salitang NPA na nagre-recruit daw actively ang NPA, 'di ba? Pero doon sa, interview ni Duterte, 'di ba anong sabi niya? Yung tungkol dito sa taga Iloilo na nagpapadala ng, mga NPA sa mga mautog rallies. Anong sabi niya? Matagal na wala ng NPA. Oh, let me see if I still have that video. Anak ng putya, binubudol tayo ng mga 'to. Eh, pinaglololoko nila mga tao, eh. Mga kakampi nasa maisog, no? Eh, parang nagkakaroon ng konting, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si Jun Ebasco daw, si Kamsek, ay dating Maisog. NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no? Ano tingin nyo? Should this be a concern sa maisog? So itong mga allegations, sir, kay Sir Jun, hanash lang, puro... Totoo yan. Yung komunista siya. Well, yeah, pero ang allegation ngayon is nagdadala siya ng NPA sa Maisog rally. Dadala siya ng NPA sa Maisog rally. Okay, yan si Jun Evasco, si ano tawag niyan? Kamsek. NPA talaga yan, na nahuli nung panahon ni Marcos at matagal na nasa kulungan bilang, political offender, 'di ba? So, siya yung, prosecutor at ang ginawa niya, nung time na ni Cory Aquino, para hindi siya awayin daw ng awayin ng mga NPA dahil nakalaya naman na 'to, hinire niya, ginawa niyang chief of staff etong si Kamsek, si Vasco. So ngayon ang tanong nila rito ni Harry Roque, tanga rin 'tong mga 'to, eh. Kasi hindi naman alam ng maraming Pilipino na may mga NPA sa mga mautog rallies nila dito sa Pilipinas. Pero ngayon ang nangyari ay sila mismo inamin talaga ni Duterte rito na nagpapadala ng mga NPA. Pero isa pang punto dito, mismo si Duterte nagsabi, meron pa nga bang mga NPA? Eto, tingnan yung sagot niya. O, totoo naman kasi. Oo. Totoo naman kasi. Oo. Lahat ng maisog. Hindi, lahat ng lahat ng NPA nung sa panahon ko, panahon niya, ginawa ko siya ng chief of staff. Kamsek, sir. So, ang City Hall noon sa panahon dito, chief of staff sa nung mayor kayo. Yun, 'di ba? So inamin niya po na ginawa niya Kamsek at yung kung mapapanood yung video niya diyan na mas mahaba-haba diyan, sinabi niya rin wala ng NPA ngayon. Kasi kapag sinabi po nila na may mga NPA pang gano'n, maraming ganyan, putragis, ano lang ito, eh, ibig sabihin failure talaga si Duterte. Yung NTF-ELCAC niya palpak. Yung mga nagsisuko hindi pala tunay na NPA, tama ho ba Sir Carlos? 'Di ba? Kasi dati talagang bidang-bida namin ang NTF-ELCAC, napakaraming sumuko, maraming sumusuko, ang daming mga armas. Ang pinagtatakahan ko po noon, bakit eto kino-question ko 'to no'n, eh. Sabi ko, "Oh, may mga NPA na naman sumuko, ang dami." Pero bakit yung sinuko nila puro mga pang-ROTC na baril? Puro mga pang World War II, puro garan. Samantalang, sa mga video, sa mga balita, 'di ba sinasabi na may mga naka-Armalite na mga NPA. Bakit nung nagsisuko, 'di ba yung mga napapatay naka-Armalite? O merong, naka-grenade launcher, 'di ba? Pero bakit kapagka nagsisuko, garan yung dala? Ano yun, mga kadete lang ba yung mga sumuko noon sa NTF-ELCAC? Oh. Correct, wala namang AK-47 nga po na isinuko, eh. Actually hinahanap ko noon 'yan tapos minumura ako ng mga DDS na mga supporters na, "Anong karapatan mong questionin si Tatay Digong?" 'Di ba common 'yun, eh. Correct. Fido Dido, syndicate yung nakaraang administrasyon.
'di ba? Pero hirap man pero ramdam na natin ngayon kung gaano kasindikato 'tong mga 'to nung nakaraang panahon nung sila ang nakapuwesto. Hmm, naku, pakinggan niyo naman etong kanyang, kung dito nagulat siya rito, Pulis yan, itong gagong to ha. galit na galit kay Asierto, ba't buhay pa raw si Asierto. Dito naman, eh, pinadadampot niya si Guban. Sabi, dalhin mo doon sa Cavite, ihulog doon sa Sa kabila ng utos na ito ni Pangulong Duterte, aresto na ba? Na, just arrest him. Bring him to the station, you arrest him. Sabi ni Albayalde, what ground? Just arrest him. Bring him to the NBI. Yari. Tawagan mo nga kung aresto na ba? Na-aresto na? Sabi, Alam niyo na yung tunog niya, isang katakot-takot na putang ina na naman yan. dalhin mo doon sa Cavite, ihulog doon sa kabila ng utos na ito ni Pangulong Duterte, hindi raw ibibigay ng Senado si Jimmy Guban, ang itinuturing nilang malakas na testigo ngayon sa mga opisyal ng pamahalaang sangkot sa nakapuslit na magnetic lifters na sinasabing may labang 11 billion pesos worth na shabu. Nasa kustodiya ng Senado si Guban matapos ma-cite ng contempt dahil sa hindi magkakatugmang pahayag sa pagdinig. Yun, 'di ba? Kaya siya nakulong din. Pero yung nakakagulat nga rito, si Asierto bakit buhay pa yan? Tanong niya sa mga militar. Kulang na lang sabihin, bakit buhay pa si Asierto, putang ina? Sabi ko sa inyo, kulang na lang ganun no? Sabi ko sa inyo, patayin niyo na yan, putang inang yan. Tapos ito naman kay Guban, after the session, arrest Jimmy Guban. Pero, wag kayo. Kasi nabanggit kayo dito Dalhin nyo sa NBI. Tawagan nyo nga kung naaresto na ba yan. Naaresto na. Dalhin nyo sa Cavite at ihulog nyo. Ihulog saan? Ibig sabihin po nito, kumbaga, si Guban papaakyatin sa mataas na puno ng nyog, tapos ilalaglag nila. Ihulog nila. O kaya isasakay sa helicopter, tapos tutulak nila. Ay, nalaglag. Tapos report, nagpakamatay. nahulog sa gusali ang unggoy. Ganun ba yung plano doon? 'Di ba? Ganun ba yung plano doon? Kailangan po rito ipatawag din po ng Quad. Yan si Gordon, dating President Duterte para magkalinaw-linawan talaga. 'Di ba? At bakit ganun na lamang ang pagtatakip mo dito kay Michael Yang na highly vouched daw ng Chinese Embassy nito ni Embassy ng Chinese sa Foreign Ministry. O dapat makakuha po ang ating gobyerno rito kay Wang Yi na ito ba ay vouch mo ang pangalan nito ni Michael Yang? 'Di ba? Dapat din merong ganong katibayan si Duterte na talagang ipinagmamalaki, talagang ginagarantayahan ng ni Wang Yi ito hong si Michael Yang. Pagka walang ganyan si Digong, ang inang buhay ito, laway-laway na naman tayo rito. Nadali na naman tayo rito sa budol na murahan. Ay nako. Ayun nga hindi nagtagumpay yung mga inutusan niya. Ayun lang sa Senate 'di ba? Pinakukuha o hindi nakuha. Ibinigay lang ng Senate ito ng blue ribbon sa DOJ which is konektado ng NBI nung nilagay na sa Witness Protection Program. Pero sinight in contempt nila kasi nga paiba-iba yung kanyang sinasabi. So, siyempre, ito yung sinasabi niya ng una, nung mapagsabihan ng papatayin ka namin, binago niya ngayon. Ay, ang importer si Asierto. 'Di ba? Well, matalino. Ako naniniwala ako na kailangan niyang gawin 'yon. Bakit? Tandaan niyo ho, intelligence officer ng customs, 'di ba? For 17 years nagtatrabaho siya sa gobyerno. Ang haba ng panahon. So, utak po ang binabayaran ng taong bayan dito ho kay Jimmy Guban. So, alam niya kung kailan niya ilalatag ang kanyang baraha o kung kailan niya po itutupi ang katotohanan.
para may dumating na takdang petsa at dun po samantalahin niya, i-grab niya yung opportunity to tell the truth. 'Di ba? Eh, lalo ngayon ang sentensya is habang buhay na bilanggo. Automatic review po 'yan, automatic 'yan. Kapag heinous crime, FYI, kapag heinous crime at, nahatulan ito ng, capital punishment, ang capital natin dito, wala tayong death penalty, so life sentence. Automatic under review 'yan ng Korte Suprema. At habang under review 'yan, since non-bailable yung kaso, nakakulong siya sa bilibid. At ang kapansin-pansin, after this investigation, after all this, nanahimik si Jimmy Guban. 'Di ba? Tignan niyo yung, sa kaso ng Persilapid, namatay. 'Di ba, namatay yung nasa loob. Yes, at ngayon tamang panahon, no choice siya, 'di ba? Kung hindi talagang magsabi ng totoo. Para malaman ng taong bayan lahat-lahat para makapag-ano, makapag-isip ng, dahil malapit ng eleksyon, eh. So, para makapag-isip na ng maayos ang mga Filipino, should we still trust the Duterte? Dapat gano'n, 'di ba? Etong mga minions niya, mga senatorial candidates niya, iboboto pa ba namin? 'Yun, ang, kasi mabigat-bigat na ano rito. Pero tama po na ganyan ang desisyon, ganyan ang ginawang aksyon nito ni Guban. And then ito sina Sierto, lahat maglabasan na sila, 'di ba? Maglabasan na sila. It is their time to show, 'di ba? Ika nga, it's showtime. Talagang gano'n. Eh, ang kagandahan naman po ngayon dito sa gobyerno ngayon, it's very opposite, 'di ba? Ang iniimbestigahan po ng ating, mga mambabatas natin ay irregularidad po na nangyari noong nakaraang administrasyon. Hindi katulad nung panahon ni Duterte, ang iniimbestigahan nila irregularidad na nangyayari sa panahon ni Duterte. Correct? So, sinong mas maayos ang gobyerno?